Napapanahon na para makipag-usap ang Pilipinas sa ibang mga bansang claimant sa South China Sea na nakakaranas din ng pambubuli ng China. Ito ay ayon kay Professor Renato De Castro, isang political analyst at international studies professor sa De La Salle University. So ang point dito, this is psychological, this is not only directed against us, and we should not be intimidated. This is a time that we really have to talk with countries that are also victims of Chinese gray zone operation. Kasunod ito ng pinakabagong agresyon ng China sa West Philippine Sea nitong Martes, kung saan dinikita ng PLA Navy helicopter ang eroplano ng BFAR na nagsasagawa ng MDA flight sa Bajo de Masinloc. Aniya maaari kasing matuto mula sa karanasan ng isa't isa at magtulungan ang mga bansa gaya ng Taiwan na matagal nang nasa ilalim ng gray operation ng China. Sabi ni De Castro, may mensaheng ibig iparating ang China sa paggamit nila ng militar, imbis na civilian asset gaya ng Chinese Coast Guard. This is a very strong message. They're already using the Navy, the helicopter of the People's Liberation Army's Navy. Hindi na daw tayo dapat masorpresa dito dahil ginagamit na din nila ito sa ibang mga bansa gaya ng Taiwan. Kung nagawa ng China na iharas ang dalawang Australian Royal Air Force P-8 Poseidon kamakailan sa airspace ng bansa, kayang-kaya din nila itong gawin mismo sa Pilipinas. Pero hindi dapat magpasindak ang Pilipinas sa ganitong intimidasyon ng China, ayon kay De Castro. We have to be consistent. We should not be intimidated. China is basically applying what you call gray zone operation, which is primarily a form of psychological warfare to intimidate us, to harass us, to coerce us. And of course, gray zone operations are, operations that are done with really clear-cut hostile intent. Ayon naman sa PCG, maaaring mauwi sa matinding trahedya ang ganitong dangerous maneuver ng helicopter ng China. The helicopter should have observed the proper and safe distance. Dahil alam naman natin how dangerous it will be. Konting banggaan lang, no? With that close proximity can lead to disaster. Ito na ang pinakamapanganib na ginawa ng Chinese PLA Navy sa lahat ng panghaharas nito sa PCG at BFAR gamit ang chopper. Matatandaan ngayong taon din, gumamit ng helicopter ang PLA Navy nang magsagawa ng marine science research ang BFAR kasama ang PCG sa mga sandy cay sa Pag-asa Island kung saan lumipad ito ng mababa habang nasa rubber boat ang mga researcher. I think this is the most dangerous, no? Dahil ginawa nila ito while our personnel, together with some of our media friends, were actually on board the BFAR aircraft. And in terms of the level of dangerous act na ginawa nila, para sa akin, ito ang pinaka-delikado sa lahat. 40 minutong binuntutan ng chopper ng PLA ang eroplano ng BFAR. Habang may dalawang barko ng PLA Navy sa lugar, nakasabay namang nagsasagawa ng radio challenge sa eroplano ng Pilipinas. Ang US Embassy sa Maynila agad kinundi na ang ginawang mapanganib na maniobra ng PLA Navy helicopter. Panawagan nito sa China, itigil ang mga mapanganib na hakbang nito at resolbahin sa mapayapang paraan ang issue sa pamamagitan ng international law. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.